dakila ka, Panginoon. Sinasamba ka namin sa Espiritu Katotohanan. At tulad namin po namin po namin, Lord, hindi po namin makikita yung value ng cross unless we experience it, O Lord God. Ito pala yung kabayaran ng kasalanan po namin. Yung kung pag-buhos mo ng dugo, yung pagpapahirap sa iyo, yung pag-alipusta, kalapastanganan, pagtura, at lahat ng bagay na dinanas mo. Hindi dahil ipakilala mo yung pangalan mo, O Lord. Dahil sa kasalanan po namin, O Lord God. Kaya nga namin po panalangin na hindi lang kami, Father God, na nilisip po ninyo, kundi magkaroon kami ng realization sa aming buhay kung gaano ka ka-importante sa bawat isa. Especially, Panginoon, sa mga visitor po namin, makita po niya at nasalamin niya, O Lord, na tinawag mo siya by name, na kami mga special sa inyong pong mata, at bayaan mo, Lord, na ibalik po namin yung papuri sa umagang ito, Lord. Kapiti mo ba nindot mo, Father God, for I am nothing without you, Lord. I'm asking for your wisdom. I'm asking your fresh revelation. I'm asking for the power of the Holy Spirit. Be upon me, O Lord, in the name of the Lord Jesus Christ, that I can boldly and I can confidently share your words sa bawat kapatiran po namin. Your word is a light unto our path and it's a light unto our feet, O Lord God. Kaya bayaan mo kami noon na magliwanag yung mga salita mo sa bawat isa po sa amin. Salamat po at inaangkin po namin tagumpay pagsama ng Banal na Espiritu sapagkat po lahat ng bagay hinihiling po namin sa dakila at makapangyarihang pangalan po ng Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. Let me start with the story na kung saan ay nagkaroon po ng malaking trials. No? Sa buong mundo, marami po mga trials, mga sikat at mga famous na minsan nilalight sa television, especially pagka ang hinahatulan po is a prominent person. In fact, marami po nag-aabang ngayon doon sa paghuli po kay Vladimir Putin. No, kinasuhan na po siya sa International Court, sa IC, at ganun din yung kanila po sama na loob kay Netanyahu. Gusto din po ng issue ng against humanity para magkaroon po ng court at magkaroon po ng hearing. And definitely, every prominent person na magkaroon po ng hearing, sigurado po yung buong mundo manonood. But we forgot that there is one great hearing na nangyari na po 2,000 years ago. When the Lord Jesus Christ wrongly accused of something na hindi po niya ginawa. At tumarap po siya sa napakaraming tao, even tumarap po siya kay Pontius Pilate, which is the governor ng Roman Empire at that time sa kanilang lugar. So marami po siyang hinarap, even si Caiaphas, na yung kanilang hari po. But every situation na hinaharap po ng ating pong Panginoon, hindi mo makikita sa kanya yung fear. Hindi mo makikita sa kanya yung worry. No? Sapagkat naniniwala ko that once you have the whole the truth, kahit sino pa kaya mong harapin, katulad na nangyari sa ating Panginoong Kristo. Back up kasi siya ng truth, ng katotohanan. Every person na iniimbestigahan po dun sa mga wrong accusation, pagka po ikaw ay back up na katotohanan, you can even say, kahit anong platform o kahit anong place, pwede kitang harapin sapagkat ako ang nakakaalam ng katotohanan. No? Even myself, pagka dumating ko sa punto na marami po nag-accuse sa akin, hindi ako masyado nagsasalita. Why? Because baka kung katotohanan eh. No? I can even ask them, tell me the place, tell me the time, and definitely I'll be there. Sapagkat bakit? Kasi alam ko katotohanan. Anyone that holding the truth, mataas yung kanyang confidence to face this case. Parang katulad po yan yung sa ating pong Panginoong Kristo. So anyone na backup po tayo at malakas yung ating pong confident, definitely kaya natin kalagay sino. I'll give you one good example. Lahat tayo nito OFW, naranasan po natin magtrabaho. Somehow, no? Pagka po humingi tayo ng increment, minsan yung mga salary increase. No? Takot ka na humingi ng salary increase. Nag-uusap kayo, nagkumpento kayo, nagsusunsura kayo magkakasama. Humingi ka ng salary increase. Kasi bakit? 10 taon ka na, wala pang salary increase.
So, kahit na po 10 taon na, hindi niya magawa na magkaroon ng malalim na confidence kasi wala siyang backup. No? Walang nagbibigay sa kanya ng isang famous person o kilalang person para sabihin na magiging ng increment. Para nga pala po yung araw, kung ako po nagtatry po ako magiging ng increment o salary increase, hindi ko magawa. Kasi every time naharapin ko yung aking boss, matapang yung boss yung araw. Pag nagsisigaw yan, dahil normal na sa kanya yun. So, hindi ka na makaporma. Hindi ka na makaingit. Pero when my boss, yung kanang kamay niya, at sinabi niyang, papakapag kita, magiging ka ng increase. Napaka-confident mo kayo. No, immediately, nag-drop ako ng letter, ibinigay ko sa kanya, at hindi pa natatagal yung letter sa kamay ko niya, sinabihan ko na rin kaagad. Napaka-confident ko. Bakit? Kasi meron kong someone that can back me out doon sa aking hilig. Pag sinabi niya, hindi pa pwede, natawagin ko yung backup ko. Sir, ayaw akong bahala dyan. So, nangangahulugan po, ang tao ko nagkakaroon siya ng confidence, nagkakaroon siya ng boldness, nagkakaroon siya ng declaration sa kanyang buhay, pag alam niya kung sino ang backup niya. At yun po ang gagawin natin dito sa umagang ito. We will know who's our backup. Kung sino yung ating umaalalay sa atin. Upang sa ganun magkaroon tayo ng confidence bilang isang Kristiyano, no, to us, anything, even the impossible things. Pinakano po niya. Tututunan ko lang po yung pong message ko ni Pastora. Sa message ni Pastora, yung The Great I Am kasi, napatunayan niya o pinatunayan ng Biblia. So, makita po na kanya pong message. Na ating Panginoon sa Kristo pala, the Great I Am. No? That we have the luxury to know that is the Lord Jesus Christ. Kasi buo na yung Biblia eh. Tapos na yung Biblia, kaya it's so easy for us na sabihin, kahit sino, si Jesus Christ in the Great I Am, doon sa burning bush, which is yung ating pong logo. Why? Kasi meron kang Bible. But how about Moses? Si Moses wala siyang Bible. Na bagaman nakausap niya ng harapan, face to face, yung nagsasalitang burning bush, pero wala siyang reference. Wala siyang hinahawakan na magpapatunay kung sino yung Diyos na kanya pong sinasamba o yung pagkakatiwalaan po niya. Bakit po? Kasi, when I'm facing someone which is very, very famous and powerful person, humihingi ako ng backup. Si Moses ang kanina, Lord, kakausapin ko yung the most powerful person in the world. So, sino ako ngayon para harapin ang tao ito at hindi ako patayin o parusahan na kinakala ko ng someone na mas above sa kanya? Ano ang pangalan mo nga? Kasi, si Moses kasi, lumaki siya na nakilala siyang Diyos-Diyosan. Lumaki po ito sa Egypto na napakarami pong Diyos-Diyosan. Kaya doon sa list ng Diyos-Diyosan sa Egypt, ano pangalan mo doon? Kasi yun above kay Pharaoh yun eh. Pag sinabi mo yung Diyos-Diyosan sa Egypt, ito rin padala sa akin, kilala ng Pharaoh. No? Pagkasano, meron ako something na backup na siya pong magbibigay sa akin ng confidence to face the most powerful person. Pero ang problema kasi, hindi ibinigay yung pangalan. At ang masama pa, yung pangalan na ine-expect ko ni Moses ng mga Diyos-Diyosan sa Egypt, wala doon. Ang sagot na sa kanya nung nagsasalita ng burning bush, I am that I am. No? Kung ako si Moses, at wala akong pagkakaintindi, Panginoon, pangalan mo, specific at particular pangalan mo, hinihingi ko, ano nga yan that I am? Sino nga yun? Diba? Pero walang ganong conversation. Hindi na tanong si Moses, Panginoon, di mo naman ako sinagot. Nagpaikot-ikot ka lang. Sabihin mo lang in a very simple word, sabihin mo anong pangalan mo. Tapos, yun ang gagamitin ko upang ilaban doon sa mga Diyos-Diyosan sa Egypto. Pero hindi siya sinagot ng Panginoon in a specific name. Binigyan mo siya ng I am that I am. And I believe, Moses understood it. Kaya hindi ko siya nagtanong eh. Naintindihan niya ito eh. When God said, I am that I am, Moses, Lord, alam ko na ibig sabihin yan. Alam ko na. And because of that name, now I have a confidence to fight the most powerful person and even their gods because I know your name, I am that I am. So naintindihan po niya. Ang pinaka-message lang po dito, once every one of us understood
what is the meaning of I am that I am, we will be like Moses. That we have confidence to face any problem, to face any trial, to face any battle. Ang problema, hindi natin malaman kung meaning po ng I am that I am. Actually po, when we started this church, kung nasisimula po tayo, may pangalan binanggit si Ate Eder, pangalan ko sa yung una binanggit mo. May binanggit siya eh. Nakalimutan ko. Sabi ko ba, okay naman ah. But during that time, nung ako po ay nakikipag-alis sa Lord, suddenly nag-start yung word na I am that I am. I don't know, from nowhere, or from someone, may nag-impress sa akin, why not the name the church, I am that I am. Yun pala, napaka-powerful pala ng word na yun. Na napaka-powerful pala nung pangalan ng ating Panginoon, na sometimes ginagamit ng ibang Kristiyano, but they don't know what is the really meaning of I am that I am. Kaya nangyayari tuloy, hindi makakaroon ng tagumpay ang isang church, o individual, kasi hindi mo alam anong klase ng pangalan ang dinadala mo, ang pinuproklem mo. Ngayon, aalamin po natin po yun. Para pagdating ng panahon na pag dumating ka sa situation na katulad ni Moses, napaka-confident mo, Lord, wala ito. Because I have you, the great I am. Yun ang pinakalong po niya. At naintindihan ni Moses po ang meaning po nun. So let us start with the message for today. What is the title of the message? Yan. Let my people go. Sino po nagsalita po niyan? Si Moses ang nagsalita po niyan. And when he mentioned this word to kay Pharaoh, napaka-confident niya. Let my people go. Diba? Aharapin mo nga naman, pinakikinabangan ng Egypt, yung mga Hudyo. Why should I let my people go? Tinagbuka kami kawawa. Wala nang maghahakot ng aming mga bricks. Wala nang mag-ano. Kaya marami po ang nagtanong kung bakit napaka-confident po ni Moses ito. Ang reference verse po natin, that we read it. Nasa Exodus chapter 5, verse 1 to 3. Afterwards, Moses and Aaron went and said to Pharaoh, ito na yung first time na nagharap sila. After Moses spoke to the burning bush, first time na nagharap po sila ng Pharaoh. Thus said the Lord, the God of Israel, let my people go. Walang kabog-abog. Walang sinabi niyang, pero tutanda. Butang din sa malam mo. Walang kabog-abog na sinabi na, tutanda, parang sabi naman tayo ng araw, kaya naman ako lumaki. Ako naman ay naging culture ko rin ng mga Egyptian. Natuto din naman ako ng ninyo. At naging somehow, naging member ako ng family ninyo. Walang ganon-ganon. The moment that Moses saw Pharaoh, let my people go. Ganun kagad. Kung baga sana meron kang authority. Kaya nga kung magsasalita, sino itong lukulong ito magsasalita? Sa harap ko na ako'y powerful at magsasalita ka, stay ka lang naman. Napaka-powerful po ng kanyang pagiging. That they may hold a feast to me in the wilderness. Mamaya, dadaanan po natin po yan. Maganda yan. But Pharaoh said, who is the Lord that I should obey the voice and let Israel go? I do not know the Lord. Wala akong kilala. Mayroon akong Diyos. Pero yung Diyos mo, hindi ko kilala yan. And moreover, I will not let Israel go. Then they said, the God of the Hebrews has met with us. Please, let us go a 3 days journey into the wilderness that we may sacrifice to the Lord our God, lest He fall upon us with pestilence or with the sword. No? Nung tinanong po siya ng Pharaoh, sino ang Diyos mo? Hindi ko kilala. Moses never said, I am that I am ang pangalan ng Diyos ko. Hindi niya binanggit po yun. Kasi po pag binanggit mo yung I am that I am sa harap ko ng Pharaoh, tatawanan na po yan. Walang pangalan eh. Diba? Patasabi ng ating Diyos, pag tinanong ka kung anong pangalan ko, sabihin mo, I am that I am. So tinanong po siya ng Pharaoh, sino ang Diyos mo? Hindi niya sinabing, ang pangalan niya, I am that I am. No, because Moses understood the name, hindi po niya nireveal po yung mga bagay na ganun bagay. Bakit? The great I am can be understood only by those people that will have a relationship with God. Kung may relationship ka, maiintindihan mo yung meaning ng I am. Itong Pharaoh nito, wala siyang relationship. It is only Moses.
Ang siya nakakalam kung bakit ganito. Kaya dapat po tayo, we should fully understood kung yung meaning po ng the great I am. The normal reaction of person when facing a very important people ay magkaroon po ng fear. When you are facing the king of this country, ano kagad ang kama mo? Diba? Isa na utak siya. Utak po tayo. Normal po yun, out of fear. When someone, halimbawa, tinawag ka ng chief ng MOI, yan yung mga nagpaparosa ng chop-chop, diba? Bakit kaya pinatawag ng head ng MOI? Bakit kaya pinatawag ni Prince Salman bin Abdulaziz o Prince Salman, Prince Muhammad bin Salman? Kinakabahan ka na. Pero ang ating kapatid na si Moses, and facing the Pharaoh, wala po siya kakababa. Bakit po? Mamaya po i-reveal po natin yung pong the great I am. So what is the great I am? Dalawang message po ang gagawin po natin. I-examine po natin. Look at these things. Papasok tayo doon sa plates. Yung 10, ano mas Tagalog yung plates? Salot. Salot. 10 salot na dinaanan po ng bansang Ehipto before they let the people go. Behind that salot, o 10 plates, andyan po pangalan ng Diyos. Sa dalawang message, if you don't understand the meaning of the name, the names of God, then may consequences po yan. Katulad na nangyari po sa Egypt. But if you know the names of God, this is a blessing for all of us. Sa dalawang message po natin. What is that first plague na naranasan po ng bansang Israel? Mga kapagdaan. Yan. 10 yan. Number 1 is the Nile River turned into blood. Ayan po unang miracles na ginawa po ng Diyos. When Pharaoh refused the Hebrew to go out from their country, ito ang unang plague na dumana sa kanila. Yung kung naliligo yung Pharaoh sa river, tutuwa po siya, the Nile River, then suddenly tinip po ni Aaron yung pong staff, yung pong tungkod ni Moses, then the river turned into blood. Sino po ang Diyos? Dito, nasa Exodus chapter 7, verse 14. Yan. Kasi meron silang Diyos-Diyosan na pangalan Happy. Kaya nga sabi ko si Moses, nagbabakasakali siya, baka pangalan mo Happy. Kasi kilala niya siya Happy. Sapagkat sa Egypt po, meron silang Diyos na pangalan po Happy. Ang ibig sabihin lang po niyan is an Egyptian God of Nile River. Kasi siya po yung nagbibigay po ng replenish ng tubig. And during that time, ang Nile River po is a very vital facility sa bansang Egypt. Bakit po? Yung Nile River kasi ay siyang ginagamit in order na dumaan yung mga bangka para sa kanilang pong partner, yung pagpapalitan nilang pinakano. Palitan ng kalakan. O, kalakan. Alam niyo po ba, nung napunta ako ng tinan po yung gano'ng importante yung river. Napunta po ako ng Ethiopia, sa part of the Africa, nagtatrabaho po ako for more than 2 years. At ginawa namin yung airport po ng Ethiopia. There is ongoing a silent war between the Ethiopian people, o the Ethiopia, and Djibouti. Pareho pong Africa yan. Magkadikit po yan. Actually, nung araw po, ang Djibouti po, it is part of Ethiopia. But because there is some resistance, hinati po ito at in-acknowledge po. Alam niyo po ba, hindi manalo po ang Ethiopia sa Djibouti. Ang Ethiopia po, it is 100 times ang laki compared sa Djibouti. When I asked them, bakit hindi nyo kayang sagutin, bakit hindi kayang garain? Kasi yung mga nakatira sa Djibouti may yaman. They are millionaire compared to us. Sa Ethiopia kasi may yaman mga tao po doon. Magkakita kayo. They are millionaire. Why? Because they have the sea. Meron silang dagat na tama. So ito ngayon, kung ikukumpara natin sa Egypt, kaya pala sila famous pagkat meron silang Nile River. At hindi lang yung dumadaan yung bangka, kundi yung Nile River, ginagamit nila yung mga source ng mga pagkain ng isda na uulit nila. Kaya napakalaki ng pakinabang ngayon ng bansang Egyptian, bansang Egypt, dito sa Nile River. At dahil sa tuwa po nila, si Happy po, na Egyptian God of Nile River, lagi po nila yung sinasamba. Paulit-ulit, traditional, sapagkat ito raw po ang nagpe-bless
ng mga kailanganin po ng Egyptians. So ano po meaning po nito? If you believe, if you are believe that you are an unbeliever, no, yung pong Nile River to you, it is like a source of your life, of your income. No? Nakadepende ka ngayon doon sa income mo at doon sa status mo sa buhay mo. Katulad ng mga tao ito, they are mayabang. Bakit? We have the Nile River. So they are depending their belief, they're depending their life doon sa mga kayamanan na nakukuha po nila. Diba maraming taong ganyan? No? Mga taong ganyan na pagka may kaya, mayaman, hindi nila kailangan ng Diyos. Bakit? Kasi I have everything. Money is my God. Sapagkat money can buy anything. Yan ang lagi pinagmamalaki ko ng mundo. At yan po ay na-adapt ng marami pong kabataan at marami pong generation. These people now is running on money. Ang ginagawa po nila, meron pong epigen in para-illustration na in order for the people to run, kasi mataba siya eh. Masyado siyang gusto yung magpapayak, no? At gusto niya taga mag-i-slim. Sabi niya, ang isang solusyon daw doon, naglagay siya ng pera at habang tinatakbo, hinahabol daw po ng mataba. So people is after for the money. They're not after anymore with God. Ito mga Egyptian, ito ganito po sa kanila. We don't know your God. We have happy, we have a lot of things, we have everything in our country. So ganun po nangyayari po. For those unbeliever, yan po paniniwala po nila. And that is very, very dangerous. But for us, ano po yung Nile River Technical Blood? Ano po sabihin po niya? We have Jehovah Ra. This is a different name of God in corresponding in any plagues na ginawa po sa Batang Egypt. Ano po si Jehovah Ra? He is the Lord, my shepherd. I shall not want. Ang shepherd ko ang magpuprovide ng lahat ng aking pong pangangailangan. Why should I worry? Parang yung pong sheep, no? Yung sheep po, hindi ko siya sabi niya, magtatanim ako ng mga damo para may makain ako, para may green pasture ako. Ang sabi po nung, hindi ka nasasabi po ng sheep. Ang sheep po is dependent sa kanya pong shepherd. Yung shepherd na kasi nagpuprovide ng pagkain, be with me. Be always with me, and I will provide you everything. Kaya meron tayong Jehovah Ra, that every time we hear the plague of Nile River, we should always remember, hindi po ako magdidepende sa akin ng buhay. Because I have a Jehovah Ra, who is always my shepherd and providing me with everything. Kaya nagtataka ako bakit po ng mga Kristiyano na pag wala pong masyadong kayamanan o wala pong masyadong mga high-tech na gadget, nalulungkot po sila. They even jealous sa mga tao po na nagano. Ako po nakabili po ako ng binigyan pala ako ng regalo. Hindi po lahat ng gumagamit po ng iPhone 15. Etong tuwa po. Isa po ako sa mga naiinis sa akin pong cellphone. Hindi po ko malaman pa paano gagawin ko. Pikon na pikon po ako. Hindi katulad po yung Android. Pag gumamit po ako, napaka-convenient sa akin yun. Alam na alam ko po. Ito, pagkapit ko ng WhatsApp, paano ko ba isa-save ito number na ito? Hindi katulad po yung Piano na tatawag. Kasi, paano si-save sa WhatsApp? Hindi ko malaman ko sa iPhone. Kaya hindi ko lahat naka-iPhone nakakatawa ko. Huwag tayo maging jealous at huwag tayo masyadong maigit sa mga may iPhone. Akwel ko na yung iPhone. Mas mahirap ang buhay nila kaysa sa atin. Advantage ko natin. Panik na lang ako sa 30,000. So, yun po, no? Meron tayong Jehovah Ra, the Lord is my shepherd. Second po, Ateria. Ano po yung second ano? After po ng Nile River, I will not let your people go. Bakit? Kasi nagawa ng mga Egyptian yan eh. They are giving one sample of a water na na-turn into blood. Kaya hindi siya nagmatigas po. Second thing, out of river, lumabas po yung marami pong frogs. Nagalit po sila sapagkat ng araw po ang frogs po ay consider po yan na symbolic sa kanila. Napakadami po niyan. Sa Pampanga, hindi symbolic yan. Ang frog, kinakain yan. Nakahabol nila eh.
Sa Egypt po nagtakbuhan sila eh. Pero sa Pampanga, pag sinabi ko, pakapala ka doon, asan? Nag-uunahan po yan sa takbuhan ng mga pangalan. Kaya nagkamali itong project ko eh. Dapat sa Pampanga ito kasi sa Egypt. Kasi kung sa Pampanga yan, palagay ko, magtatakbuhan pabalik na kanila pong ilog. Oo, matatakot po yan. So yun po nangangulugan po, sila po ay nagkaroon ng second na curse o plagues. Ayan po ay frogs from the Nile River. Ang Bible reference po natin sa Exodus chapter 7, verse 8, verses 1 to 15. There is God sa kanila sa Diyos. Sino sa kanila yung God? Kaya si Heket. Yan ang Diyos po ng mga palaka sa Egypt. Ang tawag po din dyan, Heket. Yung pong word na hermit, yung po sinalang dito ng hermit the frog. Yung sa Patibot, hindi Patibot din, Sesame Street. Yung word na hermit, dito po yan dinaan nang galing sa word na Heket. Siya po ngayon ang Diyos ng Egypt at particularly, ito po ay God of fertility. Fertility, water, renewal. Alam niyo po sa Egypt po, napakalaga po ng babae na fertile. Bakit po? Kasi yung lahi nila, hindi na magtutuloy kung hindi na manganganak yung babae. Kano kahalaga po yung fertility ng babae. Nanangalak ko yung, ano ba sa Pilipinas na sumasayaw babae? Ubando. Meron silang sinasayaw ng santo sapagkat yung iba po ay may problema sa kanilang bahay bata, yung iba po ay bao, hindi na po manganganak, matigla na po. Ang ginagawa po, nagsasayaw po sa Ubando, Bulacan. Actually, yung Ubando, Bulacan po yun, lagat po yun. Meron isang santo doon, na hindi ko na matandaan pa ng pangalan. Santa Clara ata yan, no? Santa Clara. Sumasayaw po siya, no? Para sa ganun mapakinggan sa Santa Clara at magkaroon po sila ng fertility. Ang pinakano po niya. Ano pong meaning po dito, di ba mo? Ano pong meaning dito sa mga unbeliever? Ang fertility po kasi, it is a kind of sicknesses ng isang tao. Ang ibig sabihin lamang po ito, if you don't really listen to the Word of God, magkakaroon ng problema yung katawan po natin. No, maraming sakit ang dumadapo sa atin. Unang-una po, hindi na nagka-automatic po yan. When you don't have God, ano nangyari? Inaabuso natin yung ating po sarili. Yung mga vices, yung mga pagkain na mga fatty, pinakan po natin yan. At guilty po ako dyan. At ko na. Pero yan, ibinabawasan na po natin. Yung mga masarap ng mga balat ng manggo na lang, manggo. Nag-business ako yan eh. May invento ko lang. Sabi ko, Mama, dito tayo yaman, magiging na. Kasi si Mrs. mo nagbebenta siya ng siomay. No? At kumikita. Mas malaking kinikita po rin sa siomay yung araw. So nakakabit, ito po ay business. No? Sabi ko ngayon, may business si Mrs. Bakit hindi gusto ko mag-business? Naisip ko tuloy, ay balak ng manok. Yayaman ako dyan, magiging milyonaryo ako dyan. So, ang ginawa namin, yung binibentahan namin ng siomay sa National Card, inanak din namin yung chicken na skin. No? Marami pa akong nilagay dyan, pinakpa namin gano'n. Wala, naglugi ako. Sinarado ko na kahit. So, ito po ay mga sandik ng karamdaman. Yung fertility po niyan. Abnormally po, yung Heket na specifically sa kanya pong fertility. So, those people that is apart from God, definitely makakaroon po kayo ng karamdaman. You will experience different kind of sicknesses. And this kind of sicknesses, actually it came from a generation to generation. Biblical po yan. Hindi po yan na ipamamana, but because of the curse na dinanas po ng tao, na until such time, natanggapin ng ating Panginoon, parang atin niya yung curse, it will go beyond generation and generation and generation. Kaya marami kasabi, yung aking lola, may breast cancer siya. Yung nanay ko may breast cancer din. Ako din nararamdaman ko may breast cancer din ako. Why? Kasi sabi na, naamana ko yan. No, it is not mana. It is not also a, ang tawag nila, yung cell at saka yung, ang tawag ko doon?
Yung mga yung ginagamit sa atin, yung DNA. Ay, mga DNA, hindi po totoo po yan. It is a generational curse. Yung sinumpa tayo ng araw because magkakasala natin, magpapatuloy yan until, sabi po ron, isa 10th or 3rd generation. But actually, it will continue ang pinakano po niya. Kaya po yung mga bao, ang sabi nila, kasi bahay bata ko kasi, hindi siya naalagaan ng araw na abuso po siya. No! Because of the generational curse. Kaya po bao po araw. Nung araw po pagkabao, yan po ay uri ng kasalanan. Kinukonsider ko. Ngayon lang, pinaganda ng science. Dito tayo. Hindi kasalanan yan. Yan ay mga deformation sa loob ng katawan mo. Yan ay kulang ka sa mga hormones, kulang sa kanya. Marami na scientific na explanation ginawa. Ang tao tuloy, tama nga, no? Kaya nung araw, pag ikaw po ay baon, kasalanan ang tao. It is the cause of sin. Ganun din po nangyayari po dito. Kaya si Heket po, gustong-gusto nila. Kasi, the more na maraming tao, the more na powerful yung kanilang bansa. Kaya si Heket po, ang isa po na sinasamba ko nila. But for us, hindi ko Heket ang ating sinasamba. Sino po? Si Jehovah Rapha. Wala niya ito. Yan. Jehovah Rapha. God is our healer. Never kayo mag-hesitate to declare your healing. Masakit ang ulo ninyo, Panadol. Masakit ang inyong tiyan, Panadol. Masakit ang lalamutan, Panadol. Masakit ang katawan, Panadol ng Panadol. Ayan po kami na. Naalala ko yung patakot po kami. Yung aming clinic, palibasa ko konti ng insurance. Masakit po daw yung aming ipin. Panadol. Tapos bumalik po yung sa kasama ko, Dok, masakit yung katawan ko. Panadol. Puro Panadol pag pinakano eh. Huwag po kayo masanay na uminom po ng gamot. Recently po, may napaklasan po at kinonfirm. Ito po ay hindi tayo nanilira. Mapalad siguro yung mga hindi nagpapaksin. Sa news, hindi ko malaman kung Netherlands o Switzerland, dinimanda na po nila yung kung AstraZeneca. People already filed a court sa AstraZeneca. You know what is the cause of the vaccine? Yung mga COVID. Yung nangyari kay Erin. Si Erin po, na-diagnose po yan na meron. Ano tawag? Brain scan. Kumbaga sa ang cost po nun, madali ka makalimot ang resulta. Ako po recently, si Kuya Manny sa mga, Manny, sino ka ba? Parang ganun. Basta, bablakit. So yun po daw ang naging resulta base pag-aaral ng AstraZeneca. Until this day, pinag-aaralan pa rin po nila yung Pfizer kung yun ba'y kasama na yun. So they prove already na ito po yung side effect ng vaccine. At maaaring may side effect din po ang Pfizer. Kasi bakit po? Hindi naman po dumaan yan for thorough examination. Normally, it takes years para patunayan yung Pfizer. But because of the urgency ng vaccine, kinuha po natin. And because it was implemented forcefully ng bawat bansa, nagpa-vaccine po tayo. Nakalimutan natin that we have Jehovah. Bali ang Pfizer pag-aari ng Hudyo. Kung sinabi na rin ko na-control yung Pfizer. Jehovah Rapha. Pag sumakit ang ulo yung magpapalang doon, Lord, in the name of Jesus, I have Jehovah Rapha. And because suddenly ang ating Panginoon nakaupo sa trono niya, naniniyak, someone is declaring that Jehovah Rapha. Sino yun? Si Kuya Bel. Magaling ka na. Because you are using the name of God. Ganito ginagawa ni Moses. Nag-declare po siya, yung kapatid ito. Siya ako Jehovah Rapha na siya po magpapagaling sa bawat sa pusapo. Ang sabi ng ating Panginoon, by your stripes, we're healed. Pinagaling daw po tayo. Any kind of sicknesses, the presence in the world, it is covered by the blood of the Lord Jesus Christ. Kaya wala tayong dapat na magkaroon po ng pagkatakot o yung fear. Every time, malignant cancer,
yan po ay paliwala sa ating pong Panginoon. Ang sabi ng Lord, when He mentioned that every name that on earth, on heaven, or under the earth will bow down to the name of Jesus Christ. Amen. Kaya pag sinabi mo, anong sakit po ninyo? Meron akong stage 4 malignant cancer sa breast. May pangalan po yan. Opo, breast cancer. Then it will bow down to the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Kasi lang po kadali po pinakalan. Wala po imposible sa ating pulo. Pangatlo po flames. Lies from the dust of the earth. Ever yung lies, puto, ipakakati. No? Pagka, ewan bakit dito walang puto. Meron din. Sa Pilipinas, ang daming puto. Nag-vlog pa yung sin, nalalaglag na. Hindi ko mapanood yun. Ito po ngayon, galing sa dust. Imagine nyo gano'ng karami yung dust. Every dust, it becomes lies. At yan po ay tumako sa kanila po. At ang meaning po ng lies sa kanila, it produces different calamities and disasters. No? Kung magkukulat po tayo, since it is cover the natural word, kasi ginamit ang ulo ng dust. No? Ang ibig sabihin lang po niyan, that this word that been corrupted is destined to destroy. Kaya marami tayo nababasa ng mga kalamidad. Imagine ninyo, sa Pilipinas po nagkaroon po ng tornado. Imagine ninyo, ni sa amin pong hinaka, hindi mangyayari sa Pilipinas yan. At yung tornado po, dumaan pa yan doon sa bahay namin mismo. When they, din po nangyari, nung binalita po yun, nabalita lang namin na specifically yung subdivision namin, yun tinamaan po ng tornado. Tumaan po yun sa clubhouse. Yung clubhouse namin, medyo malapit lang po kami doon. But look at what God did to us. No? Nung dumadaan na yung tornado, at marami nang sinisira doon sa loob, nung nakita ng tornado, sabi, may pangalan Jesus dyan. Meron dyan Jehovah Parapa. Doon sa pagtabahay ng mga kapasid. Huwag ka dadaan dyan. Masisira tayo dyan. Hindi po malang yung tip ng kanya pong tumama doon sa aming pong bahay. At yung aming bahay, nasira yung pinto, nasira yung bubong, yung pong clubhouse namin, halos totally damage po lahat yun. Sa lakas po ng nangyari. We have Jehovah Parapa. It is our, gusto nyo pa pala sa atin pa rin. Mayroon tayo yung God na mag-protect sa bawat sa atin. Siguro, labas mo tayo. Yan. We have Jehovah Nisi. Yan ang bilang kanina eh. Every calamities that will pass either in our country or either in your home, no? Ilagay niyo po yung kung Jehovah Nisi. The Lord is my banner. Laging dinideclare po yan. This house, i-declare po natin ito as bilang to the Lord. Jehovah Nisi. Para yung mga kapitbahay natin, magulat po sila. May mga hindi natin kapanampalataya, iiwas po yan. Pero yung mga kapwa natin Pilipino, meron dito, parang ang saya-saya ng lugar na ito. Why? Because this place as a Jehovah is our Lord, our Father. Kinakalang dinideclare sa bawat po ito. Pag naglalakad po kayo sa kalsada, dumadaan kayo, pupunta kayo ng bahay nyo, kung saan kayo pupunta, dapat po meron kayong banner yan. Ang banner nyo is Jehovah Nisi. Kung pag sa ganun, makita po yung kalawalatian po ng ating Panginoon. Yung calamities, we cannot stop it. It is only God. Sa Pilipinas po, marami po nangyayari po ganyan. So let us always declare that the Philippines has a Jehovah Nisi. Upang sa ganun, pagdaraan ng kalamidad, even these people, no? For me, I 100% believe. No? Marami po ang natatakot because what happened in our country. The Philippines is slowly, the Chinese people are slowly, grabbing our country. Kinukuha po yan. But because of so many churches sa Pilipinas and around the world that keep on praying sa Philippines, alam natin at naniniwala ako that the Chinese people will not even touch the land. Yes, mabubura sa inyo. Why? Because we have Jehovah, the Lord is my family. In fact, there is also a encouragement to every one of us. There is a prophetic that is uttered by one of the prophet of God. And Bansang Pilipinas will be the station of all the gospel of the Lord Jesus Christ.
panahon ay uuwi na tayo. Why? Hindi natin kailangan ng pera ng Saudi Arabia. The Philippines can provide that because it is God who will provide all our Jehovah Nissi. Next po. Yan, nagkaroon ko ng sword of lies. Yung kung lanaw. Pagka ko nagtatrabaho ito, may lanaw dito talaga naman titigil ako, hahanting talaga. Nakakabisi. Yung tapon-tapon, akulit, tapos maingin sa tenga. Ang gagawin ko, ito ko naman siguro mga 30 to 1 hour. Nasaan ka ba pa? Hahanting ko po yan. Imagine po nyo to, sword of lies. No, nagpasukan po yan. At minsan pumapasok po sa ilong. No, sa kakulitan. Ganun po nangyari po dito sa bansang Ehipto nito. Noong pangatlo po, hindi sila nakinig. Eto ngayon ang langaw. Dito sa Exodus chapter 8, verse 20 to 32. In ancient Egypt, lies represented courage and tenacity. Alam niyo po, ito pong si Kepri, yung Egyptian god po yan, ang ibig sabihin po niya, courage and tenacity and self-reliance. Sila po ngayon ang mga Egyptian because sila po yung mga naunang naging matalino, so reliance po na sa kanilang mga sarili. They stand on their knowledge and their principle. Pero hindi po natin alam na sino mang tao ang magtiwala po sa sarili po niya, ang papahamak po niya. The Bible clearly mentioned in Proverbs chapter 14, verse 1, there is a way that seems right unto man, but it ends is the ways to them. Kala mo lang tama. Kaya nga sabi ko, yung self-righteousness, pag nahaluan ko yan, nahaluan ko, pag ang buwan ng nahaluan natin ng self-righteousness, yung ating pananampalataya, gagawa po ka ng paraan upang ma-justify yung mali. Magkakaroon po ng sugar-coated. Marami ngayon sa bansang Pilipinas, they even taking into the law. No? Yung pong third party, o yung pong LGBTQ, HIAK, LMNOPQ, ayan, hindi ko naman, sa dami ng dinagdag sa letra, na they're giving him right. Wala pong problema po doon. No? Mahal ng Diyos sa mga tao ito. They have the right. But don't abuse your right. No, ang maraming sabi, kawawa naman sila eh. Let them define their sex. Let them define yung kanilang pagkatao. Why? Kasi nakakaawa sila. Kung ikaw makikinig at gagamitin mo sarili mo, mapalino itong senador na ito. Mahusay po siya. Pero kung gagamitin mo salita ng ating Panginoon, it is completely reversed sa gusto ng ating Panginoon. Ito mga tao pa gano'n, mga Egyptian. They believe in themselves. Akala nila hindi na kailangan ng Diyos sapagkat meron daw sila sa Kepri. Pero we have Jehovah Tzidkenu. The Lord is my righteousness. Yun ang ating po pinaglalaban. Wala akong righteousness. It is the Lord. It is my righteousness. Even yung ginagamit ko natin ngayon, the imputed righteousness of the Lord Jesus Christ, nanggaling po lahat sa Kanya po yan. Wala tayong pagmamalaki. We are corrupt. We are immoral. We are sinner. But because of the righteousness ng ating pong Panginoon, nagkaroon po tayo ng righteousness at nagkaroon tayo ng access sa ating pong buhay. The next po. So, in death of cattle and livestock. So, ano po Bible reference? Exodus chapter 9 verse 1 to 7. At ang kanila pong Diyos ay si Hathor. Pagka marami kang alagang hayop, andyan si Hathor. Siya yung nagbibigay ng pagpapala sa bawat. Sa goddess of love and protections. Nung araw po, nung si Abraham po ay naglakbay, napakarami pong nag-cattle livestock. Ang tao po kinukonsider na mayaman pagka marami pong cattle livestock. And they are depending on their treasure. Tinitipende nila sa sarili po nila doon sa kanila pong kayamanan. Naalala ko tuloy yung foolish na rich foolish man. Na nag-impok. Isa naiisip ko yan eh. Na impok ako na impok, baka bukas o matay na ako. Pakikinabangan ng ni Irene, dapat pakinabangan kayo. Diba? Iniisip ko minsan eh. Bakit kaya ganyan? Dapat pakabili nga ako na wala yung gusto bibili. Eh, palibasa maawa. Kung ka bibili ka niya, wala ka na bibili. Iniisip ko, paano ka namatay na ako bukas? Ito yung mga tao ito rin ito. No?
naghakot siya ng naghakot ng pera. Napakadami na. Marami na siyang pera. Hakot pa rin ang hakot ng pera. Sapagkat sabi niya, pag dumating ako sa punto na labis na, kasi tayo magpapahinga ako. At during na aking kapahingahan, diyan pa naman gagamitin yung ating labis na pera para magpaligaya. Ito na ngayon ang ating Panginoon. Isa kang hangal. Lord, bakit ako hihingalan? Bukas, mamamatay ka na. Pinagpahinga na talaga siya. Tama yung aking labis. Wala na. Yan na, naliwan yan. Labis na. Wala nang gagawin. Walang kamag-anak. Diyan na po yan. Kaya, kumaya, mag-shopping tayo. Basta wag lang idol. Yes! Now, they're depending their life sa kanila pong kayamanan. Ang kayamanan po na ubos. Sabi nga nila, sabi ko doon, the most powerful ally, it is money. Yes. Pinaka-powerful ally po na yung money. But if you know how to do it, but it is the worst enemy ng kayamanan. Pag yung kayamanan. Bakit po? Either gamitin yung pera para sa kapunin ng ating Panginoon, or gamitan ka ng pera para sa kapapahan ng Panginoon. Kaya be careful po tayo. Huwag tayo mamuhay ng katulad ng mga taong ito that they're depending on their treasure. So bakit po? Sapagkat yan tayo Jehovah Jireh. God will provide. Alam niyo po ba may bangko kayo sa heaven? Yung bangko niyo 24/7. Hindi po yan PNB. Ang PNB po yung anong kanta nila no? Yung patriarch na masasandalan nila. Yung commercial na ganun dati. Na nakasandal ka sa matibay ng patriarch parang ganun yung pinakali. Hindi po totoo po yun. Ang totoo po yung bangko sa taas. At alam niyo po ba, ito hindi alam ng bawat Kristiyano. Alaman nila, maaari na nilimutan nila. Because you have a 24/7 bank in heaven, God give you a blank check. Blanco po yan. Diba? Parang pag binigyan ka ng milyonaryo, blanco check, paala ka, magkano sulat mo? Nasa iyan. Diba? Ganun din ang bawat sa atin. We have a blank check. Pag ikaw po nagdadrive at nakita mo, wala akong pera. Dito yung blank check mo. Pagsulat ka, ipadala mo nun. Meron kang 24/7 sa langit. Ang problema kasi, we are self-reliance. No? Umaasa tayo sa talino, sa kakayanan natin, sa kayamanan natin. Kaya yung ating blank check, iniiwan natin sa bahay. We should always bring these things. Sa mamagitan naman ng isang simple prayer, Lord, pipirmahan mo na ito, kinakalangan ko ng boyfriend this time. Padalang, mahanap ng Lord. Ito, Ate Rona, the best ito para sa iyo. Ako pipiliin na. God bless. Diba? Panginoon, binibitra ko na yung future to be ko. Ay, okay. Nakanda na yan, hindi mo kasi sinusulat. Isulat ko yun, ihahanda ko na sa iyo. Yun lang ang problema. Yes. Hindi tayo marunong magsulat ng mga Panginoon. Sabi Lord Jehovah Jireh, God will provide. Isa sinisisiga tayo ng Lord eh. Kaya hindi tumatanggap, di ka naman ang hinihingi sa akin eh. Maghingi ka para bibigyan kita. Bisa kasi nasanay tayo automatic na. Kala natin pagka, alam ko ng Lord yun, na kinakailangan ko na ganito. Hindi, sabihin mo sa ating Panginoon. At ang sabi ng ating Panginoon, I will provide whatever things that you need. Even impossible things. Bibigyan naman. Pangalawa, apanganin. Ashes turn to boils and soil. Yung kung ano sa galing ng boils? Ito. Piksa. Yan. Actually, yung piksa na sinasabi natin na nakikita at nararanasan natin, hindi yan pareho ng boils ng araw. Yung boils sa kanila kasi ng araw, pag nakita po yun, nakita niyo yung merong lumapit sa ating Panginoong Jesus na agnas na yung balat. Kaya kasi ang boils doon, kinakain ng laman, yung mikrobyo. Kaya pag kayo sa atin kasi pag alam natin may umbok na gano'n masakit, hindi pa po yun. Yung kanila mismo, pinupukit na kaya nga wala kang ganda makikita. Hindi
lang po nabubulok ka, literally, pero physically. Ikaw po ay namamaho. Yan po nangyari sa kanila. It turns void and so as Exodus chapter 8, verse 12. Pero sila ba? Because meron silang Isis, Egyptian goddess of medicine and peace. Kaya po yung Isis na alakas. Siya sa kanila sumula yun. Bakit kami Bakit kami mag-worry? We have an Isis. We are depending on our God. Pero wala po nangyari po dyan. Hindi po gumaling ang mga tao nito. Why? Because they cannot know what is really the system of healing na ginagawa ng ating pong Panginoon. Tayo po lahat nilikha ng Diyos in a unique way. Bakit po sinabi po na unique way? It is proven already by the medicine or by the medical na special ang bawat isa sa inyo. Bakit po sinabi? Wala tayong pare-parehong DNA. Magkakaiba tayo sa dami ng billion people around the world. May isa man lang wala nagparas na DNA eh. Bakit? It is God who designed us. Siyang nag-design yan. Sandali, Kuya Aton, yung DNA mo kahit kailan, hindi mo pwede gamitin ng DNA na iba. Sa'yo lang yan. Sapagkat ikaw lang ang may ganyan na DNA. Imagine po ninyo, bakit? Kasi ang Diyos ang nag-design sa bawat isa po sa atin. So kung nagkakasakit tayo tuloy, ang sabi meron tayong Jehovah make us stand, the Lord who sanctify us. Meron tayong doktor na nagsasanctify sa atin in order for us to rearrange yung ating pong body, yung ating pong internal organs. Kasi may mga bagay kasi na maaaring hindi na nagpa-function within our body. So, kung may sira po yung computer natin, so mga gumagamit po, either laptop or CPU, nagpupunta ba kayo sa hospital? Dok, yung CPU kasi may sakit. Bakit? Nag-iinit. Baka meron kang medicine dyan, tatawanan ka lang, iba? Normally, kung magkakaroon ng problema ang laptop at ang computer mo, doon sa mga computer technician ka na malapit. Kasi sila nakakaroon ng parts. Lahat ng parts kung anong function ito at kung nagpa-function ba ito. Ganun din tayo. If we have sicknesses in our body, external or internal, we should go to our designer, Panginoon. May differential yung aking baga. At hindi ko alam kung bakit ako ganito huminga. Ikaw nakakalam. Ikaw magpagaling. Because you are Jehovah who can describe. Dinideclare sa pangalan ng ating Panginoon. So, you are my sanctifier. So, lagi natin dideclare po yan. Lord, yung aking puso, bakit masakit? Tinanong ka bakit? Kasi nabigo ako eh. At away kami. Kaya masakit ang aking puso na yun. Diba? Hindi po tama yung malapit tayo sa bagay na hindi maagamot sa atin. Kinakailangan doon po tayo sa mismo ng design sa bawat isa po sa atin. Sa bawat services natin. Number 7. Yan, umulan po ng hail. Hail rain down in the form of fire. Ito po, umulan po minsan na yelo. Hindi na lang ganyan. Pero ang tao po nagpapasalamat. Kaya subukan po umulan po ng apoy. Tingnan po natin kung magpapasalamat ang magsasaya sa labas yan. Definitely magtatakbuhan po yan. Sa Exodus chapter 9, verses 13-25. Sinak po ang Egyptian po nila. The goddess the goddess of the sky. Even yung kanila pong Diyos sa mga pinagawa. Even the God of their astronomy, wala po silang nagawa. Pero ang sabi sa atin, we have the Jehovah Shammah. The Lord is there. Ano yung sabihin po niyan? Ang Diyos kasama po natin. Yung pong hail, yung pong hail na fire, hindi po tatama sa iyan. Sa takot lang yung tamaan ng Diyos. Lagi natin tatandaan na kasama po natin ng Diyos kahit saan po tayo. Huwag po tayo matatakot. Never get worried. Nakwento ko na po ito minsan. Nasasama ko na po bilang testimony. Nung kami po ay sumusundo, doon pa sa dating church namin before the SGC, yung galingan namin church, ay madalas ang sinusundo ko babae. Pag sundo ko sa babae, nato kami sa aking pahad. Ano po? Ay, papel. Sa aking pahad na po ko,
May nakita po kong pulis na sumusunod sa amin sa likod. Dalawang pulis po naka-mobile car. Tapos po ay tumitingin sa amin. So, nung paliko na po ako, punta sa financial district, papunta na po ako ng exit 6. Sumabay na siya. Nag-side by side kami dalawa. So, nagkukwentuhan kami ng pinay, kakwento ko yung mga babae, kasi wala si Mrs. eh. Puro babae nakasakay ko. Alam ko siya, yung aking, yung peripheral vision ko, nakikita ko nakatingin sa akin yung police. Ay hindi siya pinapansin. Tawa kami ng tawa. Gumawa naman ko. Salik! Salik! Tal! Pinahinto niya ngayon ako. So naghinto kami sa sa isang service road. Tinawag niya, pinawag niya ako. Sabi niya, bakit marami kang kasama babae? Sabi niya ganun, may asawa ka dyan? Sabi niya, no, this is only my busy call because we have a birthday party. At in-invite namin siya kakain. Sabi niya ganun, bush ka na, katir mo siya. Kalabos. Papupunta raw ako sa kanungan. During that time, at matahapang siya nagsisigaw. Pero during that time, nung siya may nagsisigaw, iba na po tinapat ko ng isipan ko. Sabi ko, Lord, ito niya yung pangarap ko. Napag-uwi ko ng Pilipinas, napakwento sa mga nakuna. Nahuli ako ng pulis, nakulong ako dahil sa Panginoon. Yun ang tuwa ko talaga, na sa wakas, malalagdag yung testimony ko, nakulong ako. Dahil bakit? Dahil sa paglilingkod sa ating Panginoon. Yung iba kakabahan kasi tinawag na ng pulis. At yung iba kasi doon sa yung iba, hindi ano yung kama. So ang tagal namin, pero ang panatag ng buhay ko. Sabi ko, if ever napunta ako sa prison, lalabas ako magka-testimony ako. Praise the Lord. Nahuli ako. Para ako si Pablo. Nag-out ako sa prison. Aba nakakulong ako. Wala ka bang kakabakaba. Bakit? Kasi the Lord, Jehovah Shammah. The Lord is with you kasi kasama mo siya. Na wala kang dapat katakutan kahit na yung kung takot kasi, nag-create lang ng seed sa bawat buhay ko natin. Let us remember that God is always with us. Hindi tayo pinabayaan natin Panginoon. Pangalawa po. Yan. Sumunod po, locus. Ito, nagkamali na naman ito eh. Hindi dapat sa Egypt ito. Saan dapat ito? Ang parang kinakain nila yung locus doon eh. Ewan ko lang dinitakbo ng mga locus nito. Exodus chapter 10 verse 1 to 20. Ang God po nila yan si Seth, Egyptian God of storm and disorder. Yun ang pinakanan ko yun. Ang ating pong Jehovah ay Jehovah Shalom. Meron kang kapayapaan. So even in the times of troubles, ihiga ka, meron kang kapayapaan. Marami ang nangyari sa loob ng isang araw. You even threaten to remove or to fire the fires about natin. Tatanggalin ka, paano yung ating pamilya, paano yung ating anak, paano pangangailangan namin. Hindi po pwede mangyari sa ating tuwa. Why? Because we have Jehovah Shalom. Naalala ko yung mag-asawa eh. Sila sa akin napunta sila ng Davao, no? Eastern Province. At dito, okay, pero hindi talaga sagana. Kumbaga sa parang pulos-pulos. Pero pagdating nila doon sa kabilang lugar, talaga naman totally nagkaroon ng pag-iirap. Pero I really encourage doon sa sinasabi ko ng testimony na pagkaman tumadaan sila ng na they still hoping na Lord, you will give us a good opportunity. At yun nadinig ko na ating Panginoon, meron kang peace. Peace that the world cannot give. Peace that transcends all understanding. Ito kapayapaan ito na kahit kailan binibigay ang sino mong kapatid mo. Yes, meron kang boyfriend, meron kang girlfriend, meron kang asawa, meron kang mga anak, mababait, magandang pamilya mo, but that's not the source of your peace. Yan ay mga parte lang. Kasi bakit? Later on, yung anak mo mag-asawa, hindi na makakasama. Later on, even your partner in life, hindi mo kailangan forever. Kasi mamamatay po yan. Ay iiwan po unless mag-aasawa pa po siya. Alam niyan. Ang inaano lang po natin, kung meron kang Jehovah Shalom, anything that happened to you, naka-smile lang po yan. Hindi mo akalain naka-smile ngayon, wala ka kahit 100 sa bulsa yan. Kala mo napaka 1,000 real ba sa bulsa. Kung tuwa siya ganun.
Pero hindi mo alam, nagkukulang pala yung kanya pong pera. But because he has Jehovah Shalom, yun po ang kanya pong adaranan. Huwag po kayo naman ba? Always smile, always trust God. Sapagkat ang sabi natin Panginoon, siya ang bibigay ng kapayapaan sa bawat saksa. Number 9. Yan. Number 9 po, nung hindi na talaga ito nakikinig, nagkaroon ng 3 days darkness. Itong 3-day darkness na ito, hindi po yung namatay ang ilaw. No? Ay, walang kuryente. Brown out. Madilim. Hindi po ganyan yan. Kasi itong dilim na ito, even yung katabi po nila, hindi nila makita. That's why there is a wailing. Yung, alam niyo ba yung mga Egyptian o mga Saudi na nanganganak mo paano matunan? Sino po sino po yung, Bebe, nanganak? Ayun. Si Lisa, nanak. Ang ingay, no? Ano sa po? Yung nanganak ng mga... Ganyan din po ito. Lahat sila wailing. Ganyan din po yung mararamdaman ng tao sa Diyos. Yung darkness, total darkness. Kabadong-kabado na takot na takot po sila. Sapagkat alam naman po natin, ang darkness po will give us uncomfort, discomfort ang nangyari po niya. Nasa Exodus chapter 10 verse 22, siya, wala po nagawa siya sa God. Hindi po niya mapaliwanag during that time. And you know, darkness represents darkness of our life. Ang lahat po ng tao sa Panginoon sa Kristo, madilim po ang buhay mo. They don't have a clear purpose sa kanilang buhay. And you know what is the worst person that live on earth? Without reason, without purpose. Di ba namubuhay ka, kakain ka lang, tutulog ka lang, pasok ka, ganun lang pinakano. That's the worst person that live on earth. Wala kang purpose. Katulad ng mga tao ito. Katulad ng mga tao walang Panginoon. Ito na purpose. Maglalakbay lang yan, lilipas ang pagyaman na, kaysa kasarap, ano mo mangyari, hindi po ganoon ang sabihin mo. Sapagkat meron po tayo, Jehovah Sabaoth, the Lord of hosts, na lagi po natin kasama. Siya po ang magbibigay ng liwanag sa bawat sa natin. Siya po ang magbibigay ng direction. Kaya po ang tao po, makikita pa ng relationship po. Depende po yan kung paano nila tinatanggap yung purpose at condition nila, bakit po sila nabubuhay. So lagi po tayo na-smart, lagi po natin maliwanag yung ating buhay. Pagka sinabi natin maliwanag ng ating buhay, tapos hindi natin problema. May problema po tayo. The only difference, tayo po na may problema yung iba, sila po malangkot. To the extent, alam niyo po ba na nagpapakamatay po? Alam niyo po ba ngayon bakit marami suicidal? Marami nagpo-commit po ng suicide? Because there is no purpose and reason. Kaya marami po nagsusuicide sa panahon namin ngayon. Para sa kanila, it is normal. No, nabuli ka, pakamatay. Nabasted ka, nagpakamatay. Nagkaroon kayo ng problema ng asawa, nagpakamatay. Nawalan ka ng pera, nagpakamatay. Napakadali po. Sa kanila po, committing suicide is like an scripting. Para pinakamabilis, magpakamatay ako. Hindi po ganun. Kasi bakit po? Wala silang Lord of hosts. Their life without reason, without purpose. Kaya ganyan mo pinakamabilis. Kaya tinatanong na, pag tinanong kayo, ano ba ang plano ng after the ito? Sabihin yung purpose po ninyo. I have a great God, and I know that He will bless me. He will multiply ano man yung mga sa kasabi. So, pakuli po, ang 10, the death of the firstborn is the ultimatum. The ultimatum in order for Pharaoh release the Jews sa kanilang buwan. Kasi Exodus chapter 12:29 to 36. And you know what is the God of giving life? The Pharaoh itself, yung mismong hari, they consider him also God. Siya yung mayroong authority and power to restore life. Yun ang pinakanak nila. Kaya ang ginawa ng ating Panginoon, tutulungin ko yung pinagmamalaki mong kapangyarihan that you will not restore
any person na mamatay, including your firstborn. Yung sana papalit nahaling sa kanya. Kaya napaka-importante po ng firstborn ng araw ko. At yun po ang kinuha ng Diyos in order na malaman po nila na walang magagawa ang isang tao sa makita ng kapit niya sa kanya pong kapangyarihan. And before na makipakita po natin yan, alam niyo po ba na when you read the Bible and even when you search for the Google, there are only famous names, the name ng ating po Diyos, which is under the name of Jehovah. Siyam na po yan, Jehovah. At yung siyam na yon, yung bibilangin natin doon sa 9 na plagues. Yun po yung meaning ng plagues in comparison sa pangalan po ng siyam na Diyos. Ngayon, since the 9 na lang yung Jehovah, at yung pang-10, it is totoo na, ano ngayon ang pangalan na pinatapat ng Diyos dito? I am that I am. I am that I am. Tatag-conclusive. Yung lahat ng binanggit yung names, General. it is under in this name. I am that I am. O ang ultimatum nila, ang pinaka-just nila, ang pinaka-mataas, si Pero, tinumpasan ko yan ang ating Panginoon. For you, it's only your power. The people knows your power to restore life. But for me, every aspect of the life of those who will believe, like the Jew, I am that I am. Kayang ibigay ng Diyos ano yung mga pangangailangan natin. Hindi po siya natulang. There are a lot of names, the powerful names, Elohim, Adonai, El, Yahweh, ang makikita sa Bible. But for me, the word I am that I am is enough para malaman natin at maintindihan natin that we can ask anything in any specific area, in any specific solution for our problem. Gagamitin natin yung I am that I am. Hindi natin gagamitin general. If you're asking for sicknesses and for healing, it is there, Jehovah Rapha. If you're asking for protection, sa banner, Jehovah Nissi. Yun ang ginagamit po natin. In every circumstances, kung magkakaroon tayo ng problema, gagamitin po natin yung ating pong pangalan. Lastly po, challenge. Plagues that happen in Egypt, plagues happen in Egypt, problems we experience today, pain that keep hurting us. It is a reminder to all of us that we have a powerful God, hiding His different names for a specific purpose. Meron po tayong Diyos na nakatago into different names na siya pong gagamitin natin in order to battle our ongoing war. Mapa-spiritual, mapa-physical, yung names ng ating Panginoon is sufficient in order to meet ating Panginoon. And lastly po, questions. Why worry when we call the name of God? Bakit naman tayo worry kung pinatawagin pa na ating Panginoon? Sabi nga doon sa kanta, one call away. Sino mo tanong? Si Justin Bieber yata ito. One call away. Isang tawag lang. Yung kung ibig sabihin ng isang tawag lang sa pangalan ng ating Panginoon. The moment that you mention is a powerful name at yun ang hinihiling mo, then magiging Jehovah nga pa siya, magiging Jehovah Nissi, magiging Jehovah Tsidkenu, Makaresnesh, magiging rin po siya, Jehovah Shalom. Lahat ng pangalan ko na papagiging ko natin, these things will happen sa bawat isa po sa natin. Let us pray. Lord, salamat po ni Panginoon sa maling ito, Father God, to the message that you given to us, Lord. That will be a challenge to each every one of us. Na siya pong naniniwala sa dakilang pangalan po ninyo. Marami kayong ibigay ng pangalan sapagkat alam ninyo na yung mga bawat pangalan na yan may mga sarili-sariling purpose. At malaman po namin, Lord, pag-memorize namin yung mga different names in order for us na dumating sa punto na we need to use that specific name, pabanggit po namin. Sapat na, Lord,
Nababanggit ko namin yung pangalan na yan sapagkat nakaloob sa pangalan na yan, Father God, yung character ko ninyo. At yun ang gagawin nyo sa bawat buhay ko namin, Lord God. Equip this church, Lord God. Yamang, ito po yung tinatag namin sa pangalang biblikal. Kaya ako, Lord, na ma-equip po ang bawat sa pusanin. Magkaroon kami, Father God, ng tiwala, pananampalataya sa iyo. Pagkasakasama ka namin, saan kami lumako, Lord God. Salamat po at biyang mo, Panginoon, na pagpalain mo and the rest ng bawat pangangailangan pa ng bawat kapatid, Lord God. And we pray, ano mo, Panginoon, mga pangangailangan nila, tumalig po ninyo according to your name, Lord. Thank you so much. Again, we bring back to you the glory, the praise, and adoration. In Jesus' mighty name. Amen.